Kapag nga po nasa loob ng court, walang dudang itong si Anthony Davis ay nananatili pa rin nasa top 10 player ng liga. Napakahalimaw sa opensa at ganun rin sa depensa. Pero kahit ano pa nga pong posisyon ang ibigay sa kanya, hindi magmamatter kung nasa sideline lamang siya. Pabalik-balik nga po ang injury nitong si Davis sa mga nakalipas na taon. Tila lalong tumindi pa nung makasungkit sila ng titulo. 132 games lamang po ang naitatalang laro ni AD sa huling tatlong regular season. Talagang marami nga pong na-miss si Davis na game Kahit mismong si Stephen A. Smith nawawalan na rin ng pag-asa kay AD na kakayanin pa niyang maging healthy sa laban. Hindi lamang siya ang nag-iisa din at kinakailangan na nga rin ni AD na mapatunayan na hindi siya prone sa injury bago siya maka-request ng ibang posisyon sa loob ng court. Solid na nga rin po ang nabuo nilang roster ngayon. Pero itong kakulangan nila ng tunay na big man sa ilalim na hindi prone sa injury, malamang eto ang magiging problema nila kalaunan sa season. Pero eto na, kahit sino pa nga ang tanungin isa pa rin si AD sa best big man kapag healthy. Pero tila namimiligro na nga ngayon ng LA mga kapatid dahil ayaw na ni Davis sa posisyon ng sentro sa ngayong papalapit na season. Napakatindi kung dumepensa nitong si AD sa ilalim, pero mas gugustuhin pa rin ni Davis na maglaro bilang isang power forward. Kumbaga aalalay na lang sa sentro ng kupunan. Marahil napagtanto rin ni AD siguro na dito siya laging nai-injured kapag sentro ang ipinapalaro sa kanya. Kung sisilipin nga po natin mga kapatid halos buong season, sentro lagi ang binibigay kay Davis last season. Kaya ang siste laging bumibigay din ng kanyang paa. 99% po ng minuto niya dito talaga bilang isang sentro ng team. Kaya hindi na nga rin po tayo nagtataka kung nagre-request na siya ngayon sa Lakers para ibahin na ang kanyang posisyon. Inanunsyo na nga po ng LA na na-sign na nila itong si Christian Wood. Etong malamang ang remedyo ng team sa hiling ni Anthony Davis dahil legit big man nga po ang batang to. Samantala ito nga pong nasaksihan nating laro nila sa FIBA World Cup. Nasilat nga po muli ang Team USA sa Germany sa score na 111-113. Lubos nga po ang pagkadismaya ng lahat para sa Amerika dahil sila nga po ang mas talentado sana. Ngayon nga po tanging pang third place na lang ang kakabagsakan nila. Yan nga po ay kung maipapanalo nila ang laban kontra sa Canada. Hindi na nakapagpigil pa itong si Austin Reeves mga kapatid at nagbigay na ng saloobin sa kanyang sariling kupunan. Napakahirap nga po talaga para sa kanila at masaya naman siya para sa dati niyang kampi na si Dennis Schroeder. Walang dudang mahirap nga pong tanggapin ang ganitong pagkatalo lalo pat nasa sa inyo ang tingin ng lahat na manalo. Kaya klarong-klaro nga po na dapat na rin nilang palaruin ang mga top end player nila kung gusto nga nilang makasungkit ng ginto sa international tournaments. Napakarami nga pong pagpipili ang dekalibre sa FIBA ngayon. Katulad nga po nitong sina Steph Curry at LeBron James pero hindi nga po nila ginawa. Gayunpaman napakasulido pa rin nga po ng naiambag nitong si Austin Reeves para sa USA. Kumakamada ng 12.4 points, 2.4 rebounds at 2.6 assists sa kada laban. Napaka-impressive din po ng 3-point shooting percentage nito, 52.4%. Umasa nga po tayo na mas magiging elite pa ang laruan niya sa paparating na NBA season. Malamang na kayang-kaya niya nga rin po yan.